At paalala nga pala mga bossing sa mga magdi-DIY na kagaya kung nagkakabit nito. Itong bulitas niya mga bossing, huwag niyong wawalain yan. Dito yan sa loob ng rod. At doon siya nakapasok mga bossing Para pag pumiga tayo ng clutch, itutulak ng rod. Siya kasi yung tumutulak dito mga bossing. Yan o. Tutulak siya dito. Pag wala kasi yung bulitas na yun mga bossing, mapupudpud yung dalawang na yan. Yung rod at saka ito mga bossing. Kaya may bulitas para maganda yung ikot niya. Tapos dito sa clutch lining mga bossing, yung malaking pinakamalapad na clutch lining, dito siya sa pangilalim. Dito. Ganyan yung pwesto niya. Tapos dito siya sa pangilalim. Yan. Tapos yung clutch plate niya pala mga bossing mapapansin nyo mayroong yung matalas na parte yan. Yan Itong mas malinis na yan mga bossing, bali ganyan siya. Pataob siya. Ganyan. Ganyan siya. Kasi yung rod nito, patulak kasi yung design nito mga bossing Pag ganyan Patulak yung rod niyan. Pag tinulak niya yung rod niyan, pag ganyan kasi yung bukan niyan mga bossing. Pag tinulak niya yung rod niya, pag bumuka siyang ganyan, bali pag ganun yung niya mga bossing. Kaya mas malinis dito sa kanyang ilalim para hindi makaskas ito. Yan. Pag baliktad kasi yan, kakaskasin yan matalim. Baliktad naman dun sa mga normal lang na D-clutch mga bossing na dito yung kanyang rod. Mapapansin nyo dyan yung na-adjust yung kanyang clutch lever mga bossing. Yung taas ng ating mga clutch dito yung na-adjust. Pero sa sniper mga bossing sa kabila kasi nandun yung clutch arm sa kabila. Nandun yung rod niya. Bali patulak siyang ganyan. Itutulak niya dito. Hindi kagaya yung mga normal lang na D-clutch mga bossing na dito siya. Nandyan yung cable natin. Pag pumisel tayo sa clutch lever, pag ganun yung tulak niya. Itong sniper, pag ganun yung tulak niya. Tapos itong clutch housing natin, yan dapat magkakatapat yan mga bossing pag nilagay natin. Ganyan siya. Yan siya. Para tama naman yung pagkakabit natin mga bossing. Para naman maiwasan natin yung pagka-back job ng ating ginagawa at hindi mas lalong masira. Kung DIYer tayo mga bossing, talagang kailangan talaga natin ng masusing research. Bago kasi binabaklas itong mga bossing, pinapag-aralan ko muna kaya napakatagal kong gumawa na ito mga bossing. Bago ko babaklasin siya, binubusisi ko muna kung ano yung position niya, kung ano yung function ng mga parts, kung paano siya gumagana. Tapos nagre-research din ako mga bossing, kaya napakatagal kong gumawa ng mga dini-DIY ko mga bossing. Para at least pulido yung pagkakagawa natin mga bossing. Hindi naman tayo nagmamagaling mga bossing. Sinishare ko lang din para dun sa mga kagaya kong mahilig mag-DIY. At dito pala sa clutch spring mga bossing, hanapin nyo lang yung mas makinis mga boss. Yung kanyang turn dito sa kanyang base mga bossing. Titignan nyo yung kanyang recoil na yan mga bossing. Mas maliit yung kanyang gap dun. As in flat siya na ganyan. Not like dito sa kabila na mas malaki yung gap. Yan Tapos, alas pantay talaga siya mga bossing doon. Gumalaw-galaw yan, okay lang. Kasi slipper clutch ito mga bossing, medyo gumaganon-ganon siya. Kaya kailangan wala siyang sabit. Meron kasi pagsasabitan yan kung yung hindi malinis yung ilalagay nyo. Kung makikita nyo yung parang spacer doon na manipis na yan. Doon yan sasabit pag yung magaspang yung ilalagay nyo. Baka masira. Ito yung dyan, walang sayad, walang sabit. Pero pag ito sumasabit. So ito yan para dyan. Para malinis yung kahit gumagalaw-galaw na ganyan mga boss. Di baling yung mas magaspang dito sa taas, at least siya, naka-fix na yan. Hindi na siya gumagalaw-galaw.